Hello, sorry hindi gumagana yung mic ko sa laptop kaya ganito na lang. Nag-video ako kanina, ta's wala palang sounds. Explain ko ngayon kung paano bang gagawin pag i-apply niyo na siya sa actual project niyo. So, ito yung connections niya. Tas, ito yung code niya. Itong code, pwede niyo naman i-copy-paste na lang. Pero bago yun, explain ko muna kung ano bang ginagawa ng bawat components. Pinaste ko siya dito sa research paper ninyo with addition sa IR sensor. So, clarify ko lang din. Yung IR sensor is hindi siya yung pang-detect ng temperature. Meron tayong separate component para dun. Pero, ginagawa niya is parang ultrasonic sensor pero imbis na sound waves yung binabasehan niya, light. So, maganda siya para pang-detect ng mga butas, ng kung gaano kataas yung hagdan, while si ultrasonic sensor naman is para sa mga obstacles. Tapos, itong si buzzer, siya yung tumutunog pag may ina-output tong si Arduino Uno. Then, ito yung switch natin. Ito yung LED. Tapos, nilagyan ko ng resistor na 330 ohms. Pwede naman siya kahit mga 400. Ano naman siya? Nakabase doon kung gaano kalakas yung ilaw. Pero, kaya siya kailangan ng resistor kasi may tendency na sumabog yung LED natin. Hindi naman literal na sasabog, pero yung masisira pag walang resistor. Tapos, eto, kunwari ito yung vibration motor kasi wala akong mahanap na motor yung may driver katulad ng nasa picture nyo. Ito lang siya. Yung dalawa lang. Nung ginamit ko to, sumasabog siya. So, ayan. Ito naman siguro gagamitin yun, no? Meron dyan, kasi mamaya. So, paano ba natin malalaman ano yung connect natin? So, dito sa code, ayan. Dito sa code, sorry, cellphone lang kasi gamit ko. Ayan. Nasulat dito kung anong pin sila. Itong trigger pin sa pin 9, itong echo pin sa pin 10. Nasulat naman siya dito. Hindi ko lang sa harap or sa likod ng ultrasonic sensor nyo. Pero most components naman nasulat kung anong pin siya. So, usually naman, pag nakita nyo tong GND, ibig sabihin yan, sa ground nyo siya i-connect. Yan, sa ground siya naka-connect. Tapos, pag VCC naman, sa positive terminal. Para siyang sa battery, yung positive at negative. So, saan nanggagaling yung power nito? I gets nyo na ba yung sa breadboard na yung connections ng breadboard kasi, itong straight line, magkakakonekta dito sa pahaba. Tapos, dito naman, yung magkakakonekta itong, yan, yung pababa. Makikita niya naman dito sa simulator na ginagamit ko kung sino-sino magkaka-connect. So, yan. Yung 5 volts, nilalagay natin dito sa positive terminal para lahat ng mga i-connect natin dyan, makakuha sila ng positive na voltage. Makakuha sila ng voltage. Tapos, itong GND naman, siya yung ground. Yan, dyan dumadaloy yung kasi yun, yung ground. Tapos, siguro, pansin nyo naman sa connection, ito, si negative naka-connect sa ground, si positive, kaya hindi siya sa positive naka-connect. Kasi pag kinonnect nyo siya dito, lagi siyang naka-on. Yan, ayun na, tumutunog siya. Lagi siya naka-on. So, ayan, kinonnect natin siya dito sa pin 11. Katulad ng dito sa code, nasa na yan. Ayan, nasa pin 11 para pwede nating i-control kung kailan siya nag-on at off. Yan. Ganun din sa switch, pwede nating i-control kung pwede nating ma-read kung naka-on ba siya or naka-off. Then, sa LED, naka-control din natin. Ayun. So, mapapansin nyo dito sa code. Ayan.
So, labo. Meron tayong input at output. Parang dito sa setup, nalalaman ni Arduino kung yung nakakonekta ba doon is nagbibigay ba ng power o sila yung nangangailangan ng power galing sa Arduino. So, pag output, ibig sabihin yan, si Arduino magbibigay ng power. Pag input, yung component yung magbibigay. So, doon nalalaman ni Arduino kung ano bang nilalabas niya na value. Kunwari dito sa IR sensor, input siya. So, malalaman ni Arduino kung explain ko muna yung IR sensor. Malalaman ni Arduino kung gaano kalayo pa ba yung lalim niya ng object. So, si IR sensor, unlike ni ultrasonic sensor na pwede mo makontrol sa code, meron siyang yung screw dyan. So, dyan mo i-control yung sensitivity ng layo niya. So, parang kunwari, pag yung kamay ko lumapit ng ganyan, tutunog na siya. Pero pag inikot mo siya para mas maging malayo yung range, edi yan. Mga dito, tutunog na agad siya. Ganun. Grabe naman ng demo. Wala kasi ang parts. So, yan. Meron pa ba akong nakakalimutan? Ito. So, yung sa connections, kung kailangan nyo siya ng mahabang kable, tapos kailangan nyo gawan ng paraan para hindi siya matatanggal. Meron yung sinend ko na video. Pwede nyo gawin siya para matibay yung cable. Kasi pansin nyo sa jumper cables, di ba parang ang bilis niya matanggal? Ang haba-haba nito, mga ganyan pa siguro yan. Kung dulo pa ng cane. Ayan. So, yun. Panoorin nyo na lang yung sinend ko kung kaya. Pero kung hindi, tape na lang tayo. Ayan. Tapos, itong IR sensor, kasi hindi siya pang pang temperature. Ayan. Ang magiging pwesto nito siguro sa ilalim ng cane kasi doon niya malalaman na meron na tayong sahig. Merong butas, gano'n. Tapos, I think sa code ko, magba-vibrate siya pag may na-detect siyang sahig. Parang, magba-vibrate siya palagi. Sige, isipin ko na lang kung paano pwedeng gawin. Or kayo, baka may gusto kayong mangyari, tapos sabihan nyo lang ako, tapos explain ko sa inyo. Ayan. Ayun lang naman. Yung code, pwede nyo copy-paste lang, tapos, ito pala yung, pangit yung design, kasi hindi ako marunong, pero, yan kasi yung parang na-imagine kong balak niyang gawin. Nakikita ko din kasi siya sa Google. Yung merong parang box. Actually, hindi nyo kailangan ng box. Hindi, pwede man. Ayan, sa lalagyan, nandyan yung Arduino Uno, tas kung magbe-breadboard kayo, pwede din. Pero kung kaya nyo maghinang, solder, parang mahirap. Ayan, dito ko naisip nyo ilalagay yung ultrasonic. Tapos yung IR sensor, kasi yun ko lang din nakita na meron pala nun. Ayan, dito siya sa ilalim dapat, kasi kailangan nyo yung makikita niya na merong sahig. Or, saan ba? Pwedeng nakaharap lang sa baba na ang kapal. Kunwari, ganyan. Tapos yung mga niya, mga bilog-bilog nakaharap sa baba. Imagine nyo naman, di ko kaya gawin dito. Pero yun. Yun lang naman. Tapos, merong mga nabibili yung kable, tapos babalatan nyo na lang. Gamit wire cutter. Tapos yun yung gagamit nyo dito, hindi yung nabibili na jumper wires. Kasi hindi siya pwede masyadong mahaba. Tapos, yung button siguro sa taas. Yan, dyan. Or masyadong or sa gitna. Ewan ko.
Ayun, kayo na bahala dun. Tapos kung gusto niyo siya paganahin sa Arduino, same lang naman dito. Mamimili kayo ng board, lalabas dito yung port pag nakakonect yung Arduino nyo, tapos select nyo Arduino Uno. Yan, Arduino Uno. Tapos paste nyo dito yung code. Malabo ba kanina? Kasi yan, dito nyo makukuha yung port, dito yung board. Tapos paste nyo yung code. Tapos pag nakakonect na lahat, tapos nakakonect na yung Arduino, click nyo lang tong upload, tapos wait kayo, tapos gagana na siya. Okay, so sa simulation naman, dito mapapakita ko na gumagana yung buzzer, LED, yung switch, then yung ultrasonic sensor. Kasi dito sa simulator natin, walang way para paganahin tong IR sensor, pero sa actual component, gagana siya. Tapos itong vibration motor, kasi gumamit lang tayo ng ibang component para mapagana natin. Pero yan, gumagana naman siya. Yun nga lang. Ito kasi, yan kasing dalawa lang yung niya, yung pin niya. Kaya, nanginginig. So, anyways, try natin simulate yung ultrasonic sensor. So, ito, naka-on yung LED kasi naka-on yung device natin. So, pwede natin siya i-off, pwede natin i-on. Tapos, ito, tutunog yung buzzer pag narinig niya malapit to, tapos magva-vibrate yung vibration motor natin. So, lapit natin. Ayan. Kung hindi nyo gusto yung tunog niya, at saka yung bilis, pwede nyo siya i-adjust dito sa code. Ayan. May mga numbers dyan. Ito, 200, 150. Kung gusto nyo mas matagal yung beep niya, taasan nyo to. Kung gusto nyo mas mataas yung pitch, taasan nyo. Tapos kung gusto nyo mas matagal yung delay, ayan, gawin natin 300. Let's try natin ngayon. Ayan. Lapit natin. Ayan. Para na siyang beep, beep, beep. Yun lang naman. So, sana mapagana nyo siya. And if may questions kayo, feel free to ask mo naman.